Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Salamat sa'yo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod ako sa'yo. Paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman Maglilingkod
Good morning, Jesus! Umaawit, nagpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa'yo, sa bagong buhay kong taglay ngayon. Salamat sa'yo sa bagong buhay kong ito. One more time. Umaawit, nagpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa'yo, sa bagong buhay kong taglay ngayon. Salamat sa'yo sa bagong buhay kong ito. Gamitin mo ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa'yo. Gawin sa akin ang lahat ay sa kalooban mo. Gamitin mo, gamitin mo, gamitin mo ang buhay ko, aking Jesus. Gamitin mo ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa'yo. Gawin sa akin ang lahat ayon sa kalooban mo. Gamitin mo, gamitin mo, gamitin mo ang buhay ko, aking Jesus. Ay magandang umaga Yes, po amen. sa ating lahat, at sa Morning. umagang ito ay gagamit ang Panginoon ng mga kasama natin at kami po dito upang muli ay mabigyan ng luwalhati ang kanyang pangalan. Amen. At ito po ay ang pagbabalik tanaw sa mga nakaraang episode nung nakaraang buwan, di ba? Yes, yeah. Minister Arnold? Ng awit ng Mga awit at ang mga mang-aawit at yung mga composer. Yes. At nais po nating bigyan pa ng diin, hindi lamang po yung awitin, kundi yung taong binigyan ng awitin at yung motive, no? Kung bakit niya na-compose ito at ano ba ang naging bunga. Yes. May naging bunga Yeah, po of talaga. course, laging- Basahin ko lang itong sa Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms Yes. and hymns, spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Paulit-ulit, no? Singing psalms, tapos sinabi pa hymns, tapos sinabi pa spiritual songs. So binigyan talaga ng emphasis ng salita. But ng before anything else, let us all pray muna. sige. Brother Dudes, will you Yes. open us Thank in you, Lord. prayer? Sige po mga kapatid, manalangin po muna tayo. Dakila naming Ama sa langit, napakabuti po ninyo. At muli Lord. sa umagang ito, kami po ay tinipon ninyo upang makinig ng mga awit, ng mga salita na galing sa inyo. Gamitin mo po ang bawat isa at patuloy po na maluwalhati ang inyong banal na pangalan. Sa lahat ng Amen. aming Yes, mga Lord. kapatid na nanonood, nakikinig, pagpalain mo po sila. Salamat, Lord. Pangunahan mo po kami, gabayan mo po kami. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Glory, hallelujah. Thank Yeah. you, Lord. At simulan na natin, marami-raming awitin ito. Sabayan nyo kami sa pagbabalik tanaw at muli po ay tignan natin kung ano pa ang nais paabot ng Panginoon sa atin Yes. sa mga segment na muli nating mapapanood sa sandaling ito. Unahin natin yung awitin na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. At ito ay kinompose ng Kanta to ng mami. kanta ng mami, Yes, oo. kanta Pero ng mami. naging bahagi ng awitin nung umawit. ng Maraming tao at maraming correct. naging manggagawa. At nagminister sa mga tao na nagkaroon ng dahilan upang sila'y lalo pang lumapit sa Yes, Panginoon. Ayan. okay. Sige nga po, Sister Jam, panoorin natin. Maglilingkod ako. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa iyo, Jesus. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon.
Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. I want to serve you. I want to serve you more. I want to love you more. I want to be closer to you, my Lord. I lift my hands in surrender. I offer my life to you. I want to serve you. I want to love you, my Lord. Amen. Ayan. Yes, ang ganda. Okay. Itong awiting ito ay very familiar sa iyo, Minister Of course, Arnold. Minister Ernie, Lalit siyang Minister, kasama. Toots. Ano ba naalala mo Itong sa awit awitin na ng to? maming ito is really so timely, no? Total looking back tayo, no? Throwback. Ika nga, yung awitin na yan, this was during my early years. Early years ko talaga, full time ko lang nung napakinggan ko yan sa mami. At exactly naman sa aking life verse sa Romans 12 saying, offer yourself as a living sacrifice to God dedicated to His service. Kasi this is the true worship that we should offer. Yung offering of oneself is the true worship. Kasi yung sarili mong binibigay mo eh. Yes. Yeah. So, Kaya nung anong yan, talagang, kasi yung pagtawag ng Panginoon, parang niluluto yan eh. Umpisa, liligaw-ligawan ka ni Lord through sa mga awitin, mga inspirational words coming from the mouth of the minister. Papa, doon, di ba? Parang niluluto ka noon habang nakikinig ka. Ganyan, ganito. Hanggang na-encounter ko yung awitin na parang sa akin, no? Na, I want to serve you. I leave my hands in surrender, of course. Kasi hindi ka naman makapaglingkod without surrendering yourself. Kaya very meaningful sa akin na talagang, kumbaga sa nahusto yung pagdi-decide ko to serve the Lord, ha? oo, Doon sa totoo awitin na yan. Tapos ang mami pa ang kumanta, kung kilala niyo yung mami, inabot yung mami, talagang every word that cometh from her mouth, alam natin na pinag-bless, anointed by God. Kasi hindi ka makakahindi. Experience mo yan. Natin lahat, Minister Ernie. Pag sinabi ng mami, makita mo hindi ka makakahindi. At as she sings the song, such anointing is there. True. Talaga ma-inspire ka, ha? Oh, true. Yes. Talagang totoo yan, Kahit naman tayo mga worker yata, nag-umpisa tayo dun sa mga awitin na talagang naakit tayo. Brother Dudes, ano ang take mo dito sa awitin na ito? Yeah, awit ng mami. Sa mame. Ano ba ang... Itong Inabot mo maglilingkod rin yan, ako sa iyo, Panginoon. ano ba ang iyong personal take dyan? Siyempre talagang very inspiring at saka nakaka-encourage. The fact na si Mami ay talagang masasabi nating worshiper, yung mga awit, sabi nga ni Minister Arnold, talagang mabibless ka. May mga times na kahit hindi ka nga talagang kumakanta, mapapakanta ka. Mapapakanta ka. At talagang pagka binigyan ka ng mic o microphone, Maski hindi ka bagamat yung iba nga ay nahahawi, sabi nila yung daan. Kasi nag-aalisan, lumalayo. Pero totoo naman po, gumagala na yung mic. pagka naibigay naman sa yung mic, kahit nga hindi ka talagang kumakanta, ay mapapakanta ka. At isa rin naman po ako sa nabibigyan ng mic. Yun nga lang talagang, hindi naman po talaga ako mahilig din kumanta. Pero salamat sa Diyos dahil patuloy po tayong tinuturuan at yung kantang maglilingkod ako sa Panginoon, naging paborito rin po natin yan. Lalo pa nga pumupunta tayo sa mga prayer meetings at naipapakanta natin yung mga panahon na yon. Hanggang sa ngayon naman, halos yan yung laging nakikita sa mga song guide natin, yung sa mga nilalagay natin na visual ba yan? Oo. Yung Visual, para yeah. may makita yung mga kapatiran natin. Tawag dito yung acetate ba yun? Ano yan During the eh. time? Sa akin yan, pledge of loyalty kasi hindi naman lahat magpo-full time Yes. Pero nasabi nga ni Minister Dodi, worshiper Pag worshiper ka, surrender ka Surrender lang. Hindi ba? Alam na gusto ko dito sa awitin na to, yung English version, sabing, I want to be closer to you, my Lord.
I believe in my heart that's the real meaning of a worshiper. To get Hindi ka lang para maglingkod, hindi parang para makatanggap ka ng blessing, kundi ikaw ay nagsusurrender. Para bang may ipinagpapalit ka, okay, ibinibigay ko at isinusuko ko ang aking sarili, pero ang kapalit nito'y gusto ko pang malapit sa'yo. Yes. Yun ang napakagandang, I want yun nga, to be mananamba Pag mananamba, Closer to you. yes. My Hindi ba? Kasi nga sabi mo, niluluto. So, hindi naman kagad na nagiging close na close ka Oo. kay Lord. But as you sing the song, the more you realize that that is the longing of the heart na gusto pa kitang makilala, gusto pa kitang makadaupang palad. At yun ang tunay na mananamba. Walang ibang hinahanap kundi ang makadaupang palad Yung ang John Panginoon. 4:24, di ba? Oo. Sabi nga, God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yes. Masarap namin kasi yung mga bawat lyrics na bigay ng Oo, Panginoon. oo. At saka nakaka-edify meron nga akong pinag-aralan na sa kid David, no, hindi lamang siya makaawit kung hindi mapuno ang puso niya ng awitin ng Diyos. So iba kasi pwede ka naman kumakanta-kanta lang, no? Pero the more you sing praises to God, the more you want to express your love for God, the more your heart is enlarged. Hindi ito yung enlargement of heart na may sakit. Hindi, lalong lumalaki yung accommodation ni Lord ba? Yun pag sinabi mong... Speaking of the heart, Ha? the heart, it's not, well, we're not talking about yung tumitibok na puso. yung Hindi. It's the oo. inner being. Yun, yung spirit, no? The very spirit The of inner God. being, the very soul. Yes, the very spirit of God being edified. Yes. No, when we sing worship and praises to God, actually the very presence of God is edified in us. No, lalo pa itong ano ba masasabi natin? Lalo pa itong nabibigyan ng luwalhati kasi nga temple of the Holy Spirit tayo. So nabibigyan pa ito ng pagbibigay pugay, hindi lamang dun sa ating Diyos na sinasamba, kundi mismo sa sarili natin ay lumalakas nga tayo, hindi ba? Nasabi ko nga sa mga prayer meeting yan, tayong mga worker, pagod tayo. Lalo na noon, 3-4 na prayer meeting, Yes. umaabot ng madaling araw noon. Pero ang nakakatuwa, pagdating ng 3rd, medyo pagod ka na niya, medyo 4th, ano? Pero bakit pag nilid natin ang tao sa praise and worship, unang-una tayong Revive lumalakas. naman. Recharge na Hindi naman. ba? Hindi ba? Yes, Nare-recharge yes. tayo. Kaya we are not only reminded of our service, but we are reminded of the very presence of God working in our lives. So napakaganda nitong mga awiting ito. No? Meron silang pangalawang awitin na kasama yata ako dun sa nag-compose. Yun ba yun, Sister Jam? Hindi pa ba yun? Hindi pa ba yun? Hindi pa. Okay. Ito, maganda rin ito, si Jesus. This is composed by Pastor Tony. Sige, Naku, panoorin natin tingnan to. natin to. Panoorin natin Okay. to. Di mo ba alam, may nagmamahal sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may umiibig sa'yo, si Jesus, si Jesus. Siyang daan ng buhay at katotohanan. Siyang pastol na di ka magkukulang. Siya noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ay si Jesus. Di mo ba alam, may kumukup-kup sa'yo, si Jesus, si Jesus. Di mo ba alam, may tumitingin sa'yo, si Jesus,
si Jesus. Siyang Alpha at Omega, ang una at huli. Siyang dakilang manggagamot. Siyang dakilang manunubos at tagapagligtas. Siya ay si Jesus, si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus, si Jesus, si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus ay nagmamahal sa'yo. Si Jesus ang nagmamahal sa'yo. What a song. Yeah, beautiful song. Beautiful song. You have spent more time with Pastor Tony. than me, no? Sa kayong dalawa. Yeah, ano nakasama rin ba niya ang ako sa prayer. ano ba ang impression ninyo kay Pastor during that time? Pastor Tony. Pastor Tony. Ako masasabi ko talagang single-hearted talaga siya sa service. Una kay Lord and to the service. At dyan sa awitin yan, makikita mo talaga na kilala niya ang Panginoon. And it's not just a song, but itong awitin to, parang masasabi ko, pang-evangelize. Mhm. Pang-evangelization. Telling who God is, what God can do, what is God doing Mhm. sa kanyang mga tao, sa mga taong lumalapit sa kanya. At as you listen to the song, kung mayroon ka mang pagkatakot that very moment, mawawala eh. Sa Kasi- assurance Yan, ng mga lyrics, Di mo no? ba alam, Oo, may oo. nagmamahal sa'yo, di ba? Oo. There are times, may mga tao na akala, wala na, nag-iisa na lang siya sa buhay. But no, it's now. It's not. Nandun ang ating Panginoon. No? Napakagandang awitin. Ano? Ministering, no? It really ministers. It's really ano. ministering. Kasi ang mga awitin talaga, it really caters to the soul. Yes, The soul definitely. being, to the Soul inner being. being. Ano, ha? Lahat ng awitin. Kaya nga, sabi double prayer, no? Double As you prayer. sing, you're actually praying for the person indirectly because kagaya niyan, di ba? He was praying for those people who are still in darkness. Yeah. So, napakagandang awitin, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Oh. Yeah, si Mr. Dodi, mas close. Brother ni- Dudes, yan. Ano ba Oo. ang iyong... Di ba siya? Close kay ni Pastor Tony? Na- Parang si Minister Andy rin. Close sila. Minister, ayokong gamitin yung close. Baka yung hindi po nakakaalam, nagkakabiroan po kami kasi yung salitang close. Yeah. Nagsimula yan kay Minister Andy. Oo. Kaya sabi ko, ayoko munang gamitin yung salitang close. Ayaw mo Masyado sumunod. Yun nga, binata pa rin naman kami noon, ay magkakasama na kami nila Pastor Tony. So, kumbaga alam naman ng bawat isa sa amin, yung salita sa world na alam yung bituka ng bawat isa. Likaw. Yung Likaw ng bituka, sabi nga. Alam nga, So, pagdating naman talaga sa service sa ating Panginoon, kumbaga wala namang inuurungan. Kasi yun naman talaga ang ating pagkatawag sa Panginoon. Yes. At sabi nga wag lang yung talagang katawan ay hindi na kaya. At doon lang talagang nagpapahinga o umihiga para magpahinga. Pero kung talagang kaya pa rin, talaga namang tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At walang ibang hinahangad kundi ang mga tao po ay makaalam ng katotohanan, tanggapin si Jesus at magkaroon ng kaligtasan. Yun yung lagi nating talagang nasa puso na gagawin natin para sa ministry at siyempre lahat ng paglilingkod natin para kay Lord. Oo. Yun yung heart ni Minister Tony. Actually, Pastor Tony ang tawag pala. ko doon, gospel heart Kasi isa lang gusto niya iparating yung magandang balita Di ba? Alam mo ba? No? So, yung heart na, ako naman nakasama ko siya,
kakatuwa, hindi nakakatuwa. Kakatuwa kasi nakasama ko siya nung bagong-bago pa lang ako dito. At yung huling mga linggo niya actually, the last few weeks, kami magkakasama ni Brother Andy sa sa Laia. Tapos sa San Close din Pablo. kayo. Oo. At isa nakita ko sa kanya, no? He's a very unassuming. Hindi siya yung tipong tao na alam mo yun, na kailangan siya yung nasa harapan, siya yung pumapel. Very unassuming siya. He just, lalo na sa akin, especially that was the time na medyo may depression ako, he was there. Although indirectly, hindi siya yung masalita na, oy brother, hindi siya gano'n. No? Pero yung treatment niya sa'yo and everything, nararamdaman mo na tinutulungan ka nitong makatayo uli at that point in my life. At sa akin, alam mo, nakita ko sa kanya, yun ang taong mananamba, may burden. Ang burden niya, hindi yung problema ng pamilya niya. Ang burden niya ay yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. At sana lahat tayo, no, yun ang lalo na tayo mga manggagawa, no, Yes, yun ang yes, pinaka-burden natin lahat at kahit po kayo na mananampalataya na madala natin ang mga tao patungo sa Diyos. May nabanggit nga po ako na minsan kasi gawa tayo ng gawa ng mabuti. May dalawa pong qualification para masabing yan bang ginagawa mo dahil may burden ka na madala ang mga tao. Number or one, out of duty. ang ginagawa ba natin is always to give glory to God. Sabi ko nga si Pastor Tony, siya unassuming, no? Hindi yung para magbigay credit, okay? Glory to God. Kundi upang mabigyan ng luwalhati ang Diyos in a very quiet way. In a very quiet way. Walang palakpak, walang ingay, kundi gagawin niya yung dapat niya. Pangalawa, upang masabi natin ito ay para sa Panginoon, ito ba'y maglalapit, ang gagawin ba natin maglalapit ito sa Diyos? Kasi pwedeng ginagawa natin ay naglalapit sa ating sarili, nagbibigay ng credit sa atin. Pero pag may burden ka, no, kakalimutan mo yung sarili mo eh. Ang titignan mo lang, nalalapit ko ba ang taong ito sa Diyos? Kaya yung tanong niya paulit-ulit, no? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Kasi kung di mo alam, ito ang sagot. Ito ang sagot sa iyong Kasi lahat tayo, naalala mo kahapon, maikling-maikli lang po, meron ho kaming namit na babae na kami po ay nagmerienda ni minister papunta sa isang prayer meeting. At ang babaeng ito ay sobra sa bigat. Pangalawang asawa na, 6 anak. Sabi niya, ako'y bored na, kaya ako'y napupunta na sa kung ano-anong kalokohan. And thank you, Lord. Sabi nga namin, marami kaming kakainan, pero doon kami napakain. Napapunta sa At si Minister Arnold ay nakapag-minister. Yes. No? At the end of the day, ang ginawa po namin, pinag-pray po namin siya. Ang mahalaga po dito, maaring hindi naman kaagad, pero yung burden ba na ang babaeng ito, hindi mo pwedeng iwanan ng hindi na ipagdadasal. But we are able to plant the We have seed, the word of planted the God. seed of faith. Seed of faith. Ayan. Kaya tuwan-tuwa ho kami kahapon, sabi namin, one soul saved, no? O at least one soul that has received. Nakarinig. Yan na nga, no, yung burden na, ito yung taong nasa dilim, ito yung nangangailangan talaga ng, hanggat hindi niya nasusumpungan ng liwanag ni Kristo, wala, andun siya sa parang desperado Sabi nga, na suko nga. na daw siya. Suko na nga. Pero ni-reverse ko yung word na suko. Oo, ang ganda ng pagkasabi mo. Ano sabi mo doon sa Sabi suko? ko, ayang pag Hindi, bahala na. Sabi. bahala, ang sabi niya, kaya ako bahala na Bahala na si Lord, oh. Tama na yung sinabi mong bahala na. Pero yung bahala mo, hindi na yun yung whatever will be. No. Bahala na. Dudugsungan mo yan. Si Lord. Oo, hayaan Let ang the Diyos. Lord take full control Take of full your control. life. Ayan. Pero sabi ko nga, unang gagawin mo, hingi ng tawad kay Lord. And then, yun nga, parang prayer of acceptance na yung pinagawa namin sa Kanya. Oo. And sabi namin, mula sa hapon na to at sa mga darating na panahon, lagi ka nang magdadasal. Hindi na nga daw siya hindi Hindi na nga ako nagdadasal, sabi niya. Hindi na daw siya nag-church. Sabi ko, okay. Sabi ko gano'n, mag-pray ka, at saka magbasa ng Biblia. At humanap ka ng community wherein makakarinig ka ng salita ng Panginoon. Pag may burden po kasi tayo para sa mga taong wala pa sa Panginoon, marirecognize mo yung opportunity, di ba? Opportunity. Yung opportunity na
magbahagi ng kagandahang loob ng Diyos. Kahit saan yan, hindi kailangan yan sa pulpito, no? Anywhere, kagaya nga, no, kumakain kami, anywhere. If we have the burden that is for the lost, definitely po, gagamitin at gagamitin tayo ng Definitely, Panginoon. Minister Ernie, ano? Nung oras na yun, I can feel the presence of the Lord. Why? Kasi, sana tatanggi ako sa kanya kasi ayoko ng burger. Diba? Sabi niya, dito na kumain. Ganito. Hindi namin sasabihin ng pangalan. Gusto niya kanin. Gusto ko kanin eh. Pero, hindi nang laban yung puso ko. Sige, gusto mo dyan? Okay, sabi ko ganon. And without me knowing it, Oo. si Lord Actually, yun. nag-open up na siya nung kumakain na eh. No, without us, I even Nag-start asking. siya sa natutuwa siya sa amin dahil ang saya daw namin ni Minister Ernie, nakangiti lagi. Oo. Yeah, sabi, yun ang napuno sa aming una, di ba? Sabi, ang saya-saya nyo, kaya nakakatuwa kayong kausap. Tapos, for some reason, napunta doon. Kasi, ano ba nangyari? Tinanong natin kung taga saan siya. May Oo. pamilya ka na. Yun ang tanong mo. Oo. May pamilya ka na. Oh, may ani pa ako kailangan. Sabi, tapos hanggang pumasok na, hiwalay daw siya. At ang Ayan. kasama niya, pangalawa na. And then, Parang ang tuloy-tuloy na. Samaritan woman eh. Oh, yun. Anyway, mga kapatid, So much we for pray, that. no, that all of us have that burden for lost souls. Hindi na kayo kailangan pumunta ng kung saan pa, mismo sa kapitbahay, nasa paligid lang, hindi ba? Si Lord ang magpapadala talaga. Yes, ayan. Ako, napakaganda pa nito mga susunod na awitin. Parang akmang-akma pa rin yung ating Pangat- nababanggit. Ano? Oo. Para dun sa pangatlong awit. awitin. Pakinggan nga natin to, Sister Jam. Awitin. Ling lahat na Ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran. Lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sana sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahatid ng salita ni Kristo. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah, kigandang pagmasda ng mga paa na naghahayag ng mabuting balita na nagdadala ng kapayapaan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahatid ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahatid ng salita ni Kristo. Thank you, Lord. Amen. Oh. Ay, Kay Minister, sama-sama kay Pastor tayo. Tony, kay Ayan. Pastor Tony pa rin yung kanta yan. Pero Oo. kasama kayong dalawa. Yes. Ayan, actually, magkakasama tayo lahat niya nung mag-outreach tayo sa Bicol. Natatandaan ko itong exact na ito, pangyayari. Kasi katatapos lang yata natin mag-almusal. So si Lakas ang power. Minister Jeff, nag-uumpisang magkakaskas ng gitara. Mamayang konti, may mga lyrics na lumalabas. Sabi niya, oh, tulungan niyo ako. So pumasok si Minister, si Pastor Tony, at yun na nga ang mga pangyayari na lumabas itong awitin na sama-sama tayo. Oh. Alam mo ba, yung ganyang insidente, nangyari rin din sa amin yan ng mami. Doon sa isang awitin ng mami, pero hindi na natin awitin yon. Nag-uusap-usap sila sa backyard ng bahay ng prayer meeting. Actually, ano pa to, imported, sa Delano.
Okay. Sa delay no kami noon. Sa backyard ni Sister Polly. Ay di, nag-uusap-usap siyempre, usapang matanda. Eh, ako batang-bata pa noon, di ba? Oh, sige. Kokontra, hindi. Okay. Kalabit ako ng gitara. Naglalaro ako sa dalawang chord. A major 7, akyat sa B major 7, akyat baba, akyat. Biglang iniwan ng mami yung usapan nilang ganon, pumaling sa akin kasi malapit lang ako eh. Sabi, sige, tuloy mo yan. Hanggang kumanta na siya, ang mami. Ganon kabilis yung, yun yung ano, Lord, you're true indeed. Lord, you are true indeed. Yun, doon na buo yun. So it's the same thing na nangyari kay Minister Tony. Kaya alam nyo, pagka ang Diyos magbibigay ng awitin, di ba? Ano man ang ginagawa mo, naglalaro ka lang sa gitara o sa piano. If the Lord will use that moment para ibigay ng Actually, awitin. it's the manifestation of the very presence of God. Yes, eh. it's The the- fact the that we Spirit of can God. compose that song, it's actually, sa Tagalog nga, inuudyok sa atin ang Espiritong Espiritu. umawit. At dahil siya ang nagbigay ng simula, siya magbibigay ng lyrics, siya Yes. magbibigay Everything will be It was so easy, no? Pagka ganyan, Pag no? si Lord is so Hindi easy. kagaya ng ibang komposisyon na aabutin ng ilang linggo. that's Ilang. sa word Tayo, yan. pag, parang ang mami nung araw, di ba? Sobrang experience ko dyan sa mami. Alam mo, ang mami ganito, nung may bahay, ang room pa ng disciples room sa may gilid ng garahe, nandun sa itaas, sa second floor. Siguro mga alas 4, alas 5 na madaling araw, biglang maririnig ko yung boses ng mami doon sa may hagdanan. Hagdanan ay parang pakurbadang gano'n na 12 steps. Sabi niya, Arnold! Gising na ako gano'n. Dug. Diretso na ako sa piano noon. Tapos sasabihin niya sa akin, sige, tumiklada ka. O di laro-laro ako. Mamaya ng konti, aawit na. Doon ko nakita na talagang yung napakahalaga yung relationship sa Lord. Then, ikaw naman, ako naman, bagong-bago lang noon. Ang natutunan ko is the word flow. You just Flow in the Flow. Spirit, no? in the Spirit. Oh. Sabay na kayong ano. Kaya ayun, kaya maraming awitin na nabuo. Pag may relasyon sa Diyos, Yes. hindi na yung tao nagkongkompose, hindi na mapigilan ng taong lumabas yung awitin. Kusa eh. Kaya talagang kahit yung awitin is handog pa rin ng Diyos sa atin na ginamit tayo upang makapag-minister We sa are Kanyang... just instruments. Yes. for Walang, His walang glory. makapagmamalaki na, oy, ang gaganda ng kanta ko. Hindi. Kasi alam mong, dahil sa... At wala namang nagmamalaki. Kasi Wala. alam niya, yung relasyon niya sa Diyos, ang dahilan kaya merong ganun. Di ba, Brother Dudes? Oo. Tsaka maganda itong yung nakumpos sa Bicol kasi talagang akmang-akma. Yung para bang sinasabi na lahat tayo Na humahayo. magsama-sama, di ba? Yes, join force. Hilaga, Silangan, Timog, Timog, Kanluran, lahat ng lugar. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Yeah. Yun ang mission natin, mga Meaning to say, kapatid. ang word of God must be spread all over the world. No, ha? Isang nakita ko dyan, invitation to everyone ba Yes. na kung mas marami tayo, mas maraming kamay, mas maraming bibig, mas maraming paa na makapaghahatid ng... Alam mo, it's a team song. It's T-E-A-M. It's a song of a team of disciples who are encouraging other disciples to join them. At saka isa Yes. pang nakita ko, unang-una layo ng Bicol. Yeah. Kaya yung sinasabi ng kantang ito, walang distansya. Kahit galing ka pa ng north, punta ka dito sa south. Kung galing ka pa ng east, punta ka dito sa west. Ang mahalaga, ang gospel ay makaabot sa lahat. Kaya nga sa Kompi, ako ay blessed na blessed kasi nga yung ating 2 Timothy 2:2 Yes. na talagang every Comfy member is a missionary. Kasi yan ang trabaho, hindi trabaho, kundi yun ang role ng isang misyonaryo, hindi ba? Ibalita mo ang magandang balita ng Diyos sa bawat makakadaupang palad mo at nakalinya tayo sa Matthew 28, no? Kasi Minister 18. Ernie, once you hear the word of God, once na ma-experience mo, di ba? Nandun na yung natin yung pananagutan natin. Every Christian is a minister. Di ba? Service eh. Service. Basta ikaw ay nakarinig, hindi pwedeng hindi ka mag-serve sa church, sa Yes. body of Christ, kay Lord. Tsaka isa pang nakita ko din, sama sa one spirit, one voice, ano pa ba ito nakita ko? One goal, one mind.
ang ganda eh. Para bang pagka isang ang tawag dito, yung sinasabi nga pagka yung orchestra, yung iisa ang takbo Nagkakaroon ng ng mga harmony. instrument, may harmony. Yes. Yan may It harmony jives. di ba? Sama-sama tayo, may kanya-kanya tayong papel. Isa pa nga na-recall ko kanina kita mo yung sa kanta ni Pastor Tony, it brought about expressions of different expressions of worship. Ano sabi niya? Si Nico nasa technical na, si Bikay nasa ganito na. Oo. So hindi lang worship na kanta Basta ikaw worshiper, hindi pwedeng walang expression yan. Kaya sinasabi lahat nga ng ginagawa ng isang mananamba ay isang uri ng pagsamba. Basta service yan kay Lord. Worship yan. Kaya akala ng iba, ang worship pag nasa simbahan lang o pag nasa fellowship. Hindi. Yung paglalabang yan, yung paglulutong yan. Kung yan If ay it's kaisa mo. offered to the Yes. Lord. It's offered at kaisa mo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, walang reklamo. Walang pagtatanong. Kaisa mo ang Espiritu ng Diyos sa mga ginagawa mong yan. Ay, pag sinabing worship, kasiya-siya sa Diyos yan. Kaya nga offering of oneself. Hindi ba? Parang talagang yung... In whatever you do, in words or in deed, Do it Do it all all in the for name the of the glory Lord. of God. Totoo Yeah. yun. Kaya nga sa ating buhay, yun tayo. Kaya nga sabi nga, dying to oneself. Again, gusto kong gamitin yung salita mo, niluluto, dahan-dahan, araw-araw. Yes. Dumadating, the more you worship God, the more you express your worship to God, the more you forget yourself, the more you die to yourself. At grasya lang ng Diyos. Yes. No, Brother Dudes. Oo naman. Gracia. Amen. Talagang Amen. lahat ay grasya ng Panginoon kasi hindi naman natin magagawa ng sa atin lang, Yeah. di ba mga kapatid? Kaya every time na merong magandang nangyayari sa buhay natin, meron tayong na-accomplish, lagi natin na i-recognize yung presence ng Diyos sa ating buhay. Lord. Laging Yun. thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun, Yan. always recognizing and acknowledging the presence of God. Panalo ka doon. Sigurado yun ang buhay na ganap at kasiya-siya. O sige, diretso tayo sa susunod na awitin. Ano? Ay, gusto ko to. Kinanay Peli to Ayan, sige. Pakinggan natin. Masaya tong awitin Ay, na to, masaya ha? to. Yeah. I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I will sing praises to my God. As long as I live, I will sing praises to my God. As long as I live, I will sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Sa Tagalog. One more time. Tagalog. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin, habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon, o purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa, purihin ang Panginoon, o purihin nga siya. Glory to Hallelujah. God. Nahirapan ako doon, Minister Eric. 89 na si Sister Feli. Ano naalala mo kay Sister Feli? Nakasama, nung ako'y bagong-bago pa sa ministry, na-assign ako sa isang outreach na sila ni Tatay Ben, ang worker, sa San Juan, Laia. Na doon yun yung mga biyaheng, kung ikaw ay 27 anyos na bumiyahe, pagdating mo sa Laia,
ay mukha ka ng 70 anyos. Dahil sa Puti ka na sa alikabok. sa alikabok. Totoo yan. But anyway, speaking about Sister Feli, yung kanyang awit, totoo ho yun, na habang nabubuhay, mula noon, anong year na yun, magte-30 anyos, mahigit akong 30 anyos sa service. Inabutan ko na si Nanay Feli. And still, nariyan pa siya. Kaya yung sinasabi ang habang nabubuhay, totoo po yung sinasabi One of niya. the mainstays talaga, no? Mula sa simula hanggang Yes. ngayon, ano? At talagang, at ang isa pang matindi dito kay Nanay Feli, wala tayong binatbat pagdating sa memorization ng mga verses. Continuous yan. Makakapag-preach yan ng puro Word of God ang sasabihin sa iyo. At kahit gabing-gabi na. Yes, walang kinatatakutan. Maraming pwedeng i-share si Mami Feli. Yeah. Baga sa buhay, dahil dun sa edad, maraming naranasan. Anli. Anli, ang mga pwedeng ma-share niya. Testimony niya. Simula pa noon, hanggang naman sa panahon ngayon. Yung testimony tungkol sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Maraming stock si Mami Feli. Yan. Alam mo, naalala ko sa kanya, pagkain eh. Ang bahay ni magaling Nanay mag-cooking. Feli ay kusina ng bayan. Pagka nagugutom kami, diretso kami sa bahay, Nanay Fel, may pagkain ka dyan. At napakasarap. Naghahanda siya talaga. Chef talaga siya. Nagbe-bake yan ng Ayun na nga. Yun. Yung kanyang gift, ginamit Passion. niya eh. Yeah. Ginamit Her passion niya eh. sa cooking. At saka itong mag-asawang to, pagka saan magpupunta, ay, isang napansin ko sa kanila, no? They are very quiet workers. Yes, low profile. Walang talaga. walang fanfare, hindi fanfare. Walang fanfare yung mag-asawa. Basta, pag pumunta yan, binigyan mo ng assignment, pupunta lang yan doon. Wala kang maririnig. Wala kang Enjoy maririnig. sila sa schedule nila. Nag-i-enjoy yung Maski mag-asawa. malayo. Kaya nga Nung kasama si Tatay Ben. kaya nga si Brother Ben, nung hindi na pinagpe-prayer meeting, dahil nga may konti ng problema sa health niya, ay talaga namang nag-aano na siya. Naghihimutok siya kasi gusto niya magpatuloy. Gusto niya magpatuloy. Itong awitin na Nanay Feli is an expression of gratitude. Yes. Alam niyo kung bakit? Unang-una kasi from the time na bata pa sila although mag-umpisa sila, ay hindi naman dalaginding. Oo. Mag-asawa na sila di ba? Mag-asawa sila, tsaka- May mga anak na actually. Pero makita natin yung kanyang gratitude na ginamit, lalo na to, husband and wife team. Yes. Ang ganda tignan. Ganda ng tandem Kung nila. paanong, hindi lang yung sa ministry, yung sa mga worker, yung sa mga taong nakadaupang palad nila. At meron pa yan. Actually, hindi ko alam kung ginagawa pa ni Nanay Feli, pero nakausap ko siya about a year ago or less than a year ago. Alam niyo ba yan, di ba? Halos madapa-dapa na yan. Ay, naku, Naka-walker marami yan marami ng aksidente Pero alam yung niyo ba napanood. sa umaga, pagkatapos ng kanyang morning prayer, bibisitahin niya yung mga mas senior sa kanya na hindi makapunta ng... pupuntahan niya yon. Pag-pray niya, Yeah. tapos mag-aabot pa siya. Kung iisipin, wala na naman siyang income. At the first place, hindi na siya dapat lumabas ng bahay dahil dun sa kanyang kalala. Yung sa kanya, hindi mahirap yung pinagagawa. Hindi pa siya Lord naman, pupunta pa ako doon. Ako nga, hindi makala. Kaya lumabas yung awitin na yan, yung growth, yung attitude ba na salamat. Yung buong buhay niya, isa lang ang definition. How I wish na one day, ganun din tayo, no? Pagka tumanda tayo. Yung nasa puso, ano pa rin? Evangelization. Oo. Di ba? Yung pagpunta niya sa mga kapwa niya, senior citizen. Yun yung ang buhay niya talaga kay Lord na talaga nakalaan. Oo, yung protection, sabi nga niya dun sa sharing niya, yung mga sakit na inabot niya. Naoperahan na yan. Oo, hindi ba? May sakit pa nga siya hindi makuha ng mga doktor na ordinaryo. Merong binigay sa kanyang doktor na parang may kasamang herb or something. Doon siya gumaling eh. So yung protection, yung provision, kita lahat ni Nanay Feli yun. No? So sa atin noon, yung habang tumatanda ka, sana nakikita natin yung mas lalong malinaw sa atin na ito ang mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kahit na may problema akong ganito ngayon, si Nanay Feli, hindi. Kahit nga lahat, salamat pa rin. Ito pa isang mga observan ko na Nanay Feli, present time. To think that she is already 89. 89 years old.
Di ba maraming matatanda, medyo iba na yung attitude. Ay, totoo They, ka. they grow old, grumpy. Pero si Nanay Feli, she's growing old gracefully, laging masayahin. Walang bitterness. Walang bitterness sa heart. Ayun lang, sabi nga, yun ang tumandang hindi pa urong. Yes. Oo. Magigiliw kang kausapin. Kasi nakaka-encourage pa rin siya. Totoo. Yeah, Kaya nakaka-encourage yung Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Yes, yun eh. Yung kagalakan niya sa Diyos at ang kagalakan ng Diyos sa kanya. Yun ang kalakasan niya na alam niyang ang Diyos ay nasisihan sa kanyang pamumuhay. Yes. Alam mo yung pagkaalam mo may sabi nga, good job, di ba? Good job, good job. Alam mo, araw-araw sinasabi sa na Lord na napi-please ako sa iyo. No? And how I pray na lahat tayo, no? Huwag na natin hintayin yung good and faithful servant coming to. Ngayon pa lang, si Nanay Peli, naririnig na yun. Kasi alam niya yung yung sa Isaiah 43 verse 7, sabi ni Lord, you are my people, I am your God, and I created you to bring me glory. Yun yung very purpose of our existence, the very purpose of why God created us, to bring Him glory. So, Isaiah 43 verse 7, ano sabi ko? Ano pa yung sa Isaiah na Isaiah, sa parang matatanda? Di ba? Ano yung kanta? At tapos yung isa pa, yung inaawit natin. Oo. Ni Sister, composed by Sister Sally, I think. Dahil ako ang lumikha sa inyo, aalagaan ko kayo. Andun ba yung confidence hanggang niya? sa ikay tumanda. Hanggang tumanda. Ibig sabihin, hanggang sa Isaiah 46:4, yung kinakanta natin. Isaiah 46:4. Oh, yes. Oo nga. Napakagandang paalala to. Awitin nga natin, sandali. Talaga? Bilang paalala. Sige, okay. Awitin natin. Para sa mga Para sa amin. Sige. Paalala ko sa mga may edad na baka may rayuma na, may kung ano. Ito ang awitin natin lagi at lumakas tayo. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako'y nilako at Kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Thank you, Lord. Paalala po sa ating lahat. Tulad ni Nanay Feli, may awitin ng papurit pasasalamat lagi sa Diyos. Ganon din po tayo. Kaya pag yan ang nakintal sa puso mo, Ay, hindi ka tatandang simangot. alam nyo, mahirap nga yung Yes. bitterness. Yun Yeah. ang maganda. At itong susunod na awitin ay magtatanggal talaga ng bitterness kahit kanino. Yeah. Pakinggan natin ito. Okay. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan ng problema, tayo
po yung Praise the kabiyak Lord. ni Minister Jeff na nag-compose nitong awitin. Napakagandang tignan, no? Yung anak nagdadrums, Yes. yung misis kumakanta. In fact, yung mga bata, hindi ba? Brother Dudes, anong tingin mo? Ay una sa lahat talagang buhay na buhay yung kanilang paghahandog ng awit na ito at mismo yung awit, yung kumbaga nilalaman no, ng awit na nagpapahayag sa atin na tingnan natin yung, kumbaga sabi nga, pag sinabing buksan ang iyong mata, ibig sabihin ay to see and realize the truth about something. Hindi yung para bang, kasi pagka ang tao po ay Wala kay Lord. wala kay Lord, iba ang pananaw eh. Yeah. Pagdating sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kapag may mga pangyayari sa kanilang buhay, hindi nakikita yung ano ba yung magandang gagawin ng Panginoong Diyos. Yes. So ito yung sinasabi na tingnan natin yung magkaroon tayo ng realization tungkol sa bagay na katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Na mahal tayo ng Diyos. Yes. At ang sabi doon, hindi ka iiwan, Hindi ka pa- hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tayo lang po yung kailangan na talagang lumapit sa Kanya. Actually, tinitingnan tayo ng Panginoon kung ano yung ating gagawin. Yeah. I-acknowledge ba natin siya bilang Diyos na makapangyarihan sa ating buhay at may kakayanan na baguhin yung ating sitwasyon? Yun lang po yung sinasabi sa atin dyan. At alam kong bawat makakarinig ng awit na to ay pinagpala na at pagpapalain pa. Yes. Sa akin naman, Minister Ernie, maski hindi pa ako tinatawag, nakatingin ka lang, alam ko na. Okay. Yun nga, sabi, buksan ang iyong mga mata, gumising ka at magsaya. Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema nando doon. Kasi even our Lord Jesus Christ says, this world will make you suffer, but cheer up. Okay, do not be afraid sa ibang version. I have overcome the world. Meaning to say, if you have Jesus, you too will be an overcomer. Kaya tong awiting ito, kung papanoorin niyo yung video, yung misis ni si Minister Jeff ang kumanta at yung nag-drums yung anak niyang babae. Yes, So nakakatuwa. encouraging, imagine, at that young age, makita niyo pumalo ng drums. Nandun, very powerful. Talaga nagwo-worship. No? Kasi sabi naman doon sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng humihinga. Humihinga ka ba kapatid? Abay, magpuri ka sa Diyos. At simulan mo ang umaga na nagpupuri. As you wake up in the morning, di ba? From the rising of the sun till the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Yan ang ating profession, yun ang ating unang gawain kasi that is seeking God first. Kasi as we seek first the kingdom of God and His righteousness, and then all these things shall be added unto us. So kung may mga problema man tayo, may mga alalahanin tayo, kalimutan mo yan. Actually, yung kalimutan niya, ibig sabihin, huwag ka dyan mag-focus. You focus on the greatness of our God. Yun eh. Kaya ganun yung awitin, ganun ka-lively. Ganun kasigla. Ganun kasigla. At saka siyempre, Minister Arnold, hindi lang yung yung mag-ina, kundi maging yung sila Brother Daniel. Of course. Diba? Sila Brother Parang Daniel. kaya nabuo yung magandang Brother yung Ton, magandang they harmonize. yung nag-harmonize. Si Kasi anak bawat na isa, Greg, yan. nag-worship. They really si Brother worship Greg, si Brother Ton ba yun? Ton. Saka si Brother Daniel. Daniel. Glory to God yun. Thank you, Lord. Alam niyo ba na ang bayan ng Diyos ang pinagpala? Alam niyo kung bakit? Dahil ang mga mata natin ay binuksan ng Diyos. Yes. Hindi lahat ay nakatanggap ng ganong pagpapala. Hindi lahat ay may matang nakakakita ng espiritual na katotohanan tungkol sa ating Diyos. At hindi lahat ay tunay na nakaririnig sa katotohanan kung sino ang Diyos. That's why we are always encouraged, open your eyes. Yes. Lalo Let na the dito, Lord no? open your eyes, yeah. Binanggit ni Minister Jeff na in the face of difficulties, doon masusubok eh. Mhm. Doon tayo, in a sense, hahanapan ng Diyos na binuksan ko na ang iyong mga mata. Now, do your part. No? Continue to praise me, continue to worship me. That's the reason why God allows some troubles to
come our way. Kasi one way of opportunity ng ating Panginoon para siya ay maging visible sa atin. Yes. Yes, para siya ay maramdaman natin. That's the only thing na makakapagparamdam sa atin ng Diyos. The In more we times go of- through these difficulties, the more God reveal more of Himself. Yes. Man's adversity is God's, God's opportunity. opportunities. Totoo yan. Kaya po, sa atin, may Romans 8:28 talaga. Yeah. eh, In no? all In things. all things, pangit man o maganda yung nangyayari kung ikaw ay nakaugnay at nagmamahal kay Kristo, Yeah. ay laging, nabanggit It's nga always natin yan for our kahapon good. yan eh. Yeah. Sabi natin sa kababaeng yun, makatitiyak ka na kapag ikaw ay nakaugnay kay Kristo, kahit pangit ang mga pangyayari sa buhay mong yan, meron pang Maganda. magandang gagawin. Because God can turn a curse into a blessing. Yes, at meron pa hong magandang pangyayari ngayon. Babati tayo sa mga may Birthday. birthday. Yes. Okay. Thank you, Sino Lord. ba ang may birthday sa araw na ito? July 8, 2023. Happy birthday to Sister Judith Judith Bagadia. Butihing Happy may birthday. bahay ni Minister Andy. Yes. Sino eh. pa ba? Sister Lea Leia Mendoza. Mendoza. Happy birthday, Ayan. sister. Brother Jab Bukaw ay anak ito ni ano, no? Yung taga Sa Pangasinan. Pangasinan. Pagkasinan Fabian. natin, kapatid. Ha? Brother Willie Pingal. Yes. The husband of Sister Sister Feli. Fe. Fe. Sister Fe. Sister Sally Vito, Sister Flor Maligbas, and Sister Kalia Kalia Torres. Torres. Ayan. Yan. Batiin natin sila. Happy birthday and Happy birthday. enjoy Happy your birthday. day. Happy, 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 happy. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday birthday! and mga enjoy kapatid. your day. Ayan, diretso na tayo sa bagong Yes. awitin pa uli na ibinigay dun sa And huling this is episode. song number 6 Number of the 6. day. Salita mo, Jesus, ay makapangyarihan by Yarihan. Sister Tess. Tess Galietes. Tess Yes, Galietes. ang butihing may bahay ni si Brother Minister Ed Galietes. Amo Jesus ay makapangyarihan, nagbibigay sigla sa sangkatauhan. Sa aming pagsamba, ika'y papurihan. Tanggapin mo, Yahweh, o Diyos naming banal. Salita mo, Jesus, ay makapangyarihan, nagbibigay sigla sa sangkatauhan. Sa aming pagsamba, ika'y papurihan. Tanggapin mo, Yahweh, o Diyos naming banal. Anong saya sa araw na ito, sumasayaw, umaawit, alay sa'yo. Eto kami, buhay na patotoo, sama-samang ihahandog buhay namin sa'yo. Anong saya sa araw na ito, sumasayaw, umaawit, alay sa'yo. Eto kami, buhay na
matutong sama-samang ihahandog buhay namin sa'yo. Sama-samang ihahandog buhay namin sa'yo. Sama-samang ihahandog buhay namin sa'yo. Yeah. Saya-saya nila, no? Alam mo, Minister Ernie, Minister Dutz, what a song, ano? May parang ano parang may hymn of Christmas, ano? Ang ganda. Oo, masayang, Masaya. pati yung You know, melody it's niya eh. classic, Yung title ano, niya, maganda rin, ano? Ano? Ang salita mo, Jesus, ay makapangyarihan. Oo. Ah. Oo. Alam mo, nakikita ko habang kinakanta niyan, it's the church offering herself. Hmm? It's the church saying, here we are, the bride, your bride, and we are offering and edifying you. At napakagandang awitin para sa iglesia kasi it edifies the very qualities of God. Yes. And there is that disposition of joy, of giving oneself. And that's the spirit of the church, no? The spirit of the body of Christ, that there is such joy in giving ourselves It's to our Lord. contaminating. Yung kanilang spirit nung habang umaawit, Oo. contaminating. Oo, at saka it's a culminating song para dun sa lahat ng ating, di ba? Lahat ng ating dinaanang awitin. Yes. Ito ay parang hindi pa naman tayo tapos, pero Kaya, parang panapos ba na culmination. hindi lang iisa, hindi lang iilan, lahat kami bilang iyong babaeng ikakasal sa ating Panginoon, lahat kami tuwang-tuwa nag-aalay sa iyo ng buong pamilya ng Diyos na nag-aalay sa At Kanya. yan ay binigay kay Sister Tess, Tess, na ganun. ayon nga sa Oh. kanya ay mga 5 o'clock pa ng umaga nung Wow. ang mga lyrics o salita ay bumaba sa kanya. Kaya nga, naawit. mga nga sa kanya, yung kanyang kapatid na si Sister, Sister Talaga Marisa. bang nagko-compose ka? Akala kasi kinocompose eh. O, kasi it's not the work. It's the It's working the work of the Spirit. Spirit. Parang yung kay Minister Jeff na sabi niya, bigla na lang bumaba din yung mga lyrics. Oh, dahil naman doon sa pangyayaring may tumawag sa kanya. Oo. Parang yung sa inyo din, sa Bicol, di ba? Oo, bigla rin yun. Bigla na Oo. lang din, nagtutugtog lang ng gitara, biglang andyan na yung mga Kaya nga lyrics. sabi ng Panginoon, padadalang ko kayo ng Espiritu na magtuturo sa inyo ng lahat ng inyong gagawin at magpapaalala sa lahat ng aking pagtuturo. So it's a beautiful, beautiful song. Ay, meron pa tayong isang hawitin. Hawitin Maganda talaga. rin hawitin na to. Ay, para si William. Ayan. Hawitin Pakinggan po, mga natin itong kapatid. muling hawitin na ito. Pang Hawitin pito, talaga. Song number 7. Dakila si Jesus. Dakila si Jesus. Jesus, dakila at banal, karapat dapat kang sambahin ng mga hinirang, wagas na pag-ibig mo. Kami ay naligtas, aawitan ka, O Diyos, na may kagalakan. O Jesus, dakila at banal, karapat dapat kang sambahin ng mga hinirang sa wagas na pag-ibig mo. Kami ay naligtas, aawitan ka, O Diyos, ng may kagalakan. Narito kami na iyong hinirang, kalakasang taglay, sa'yo iaalay, gamitin mo sa iyong kalwalhatian. Pupurihin ka, sasambahin, magpakailanman.
kami ngayong hinirang, kalakasan taglay, sa iyo'y aalay. Gamitin mo sa iyong kalwalhatian, pupurihin ka't sasambahin magpakailanman. Pupurihin ka't sasambahin magpakailanman. Pupurihin ka't sasambahin magpakailanman. Brother Dudes, ano masasabi mo? Praise God. Parang nasa heaven. Napakaganda. Napakaganda ng awit na yan na talaga namang, kumbaga, tagus sa puso. Oo. Yung pagkadakila ng ating Panginoon, deserving siya na siya po ay papurihan ngayon at magpakailanman. Dakila ang ating Panginoong Yesus. Okay, sa akin naman, worship talaga po to. Kasi pag sinabi nating worship, ang meaning ng worship is, this is the highest form of praise. Pag sinabi nating highest form of praise, ang ating estado during that very moment is, we are already talking to the Lord. O Jesus, dakila at... So, that is worship. Telling talking to God that, Lord, you are really madakila, mapagmahal. Praise the Lord. Alam mo, bakit ito maganda sa akin ang awiting ito? Kasi kilala ko si Sister Auring eh. Yeah. Nang mabiyuda yan, maliliit pa ang mga anak niya, and yet she was still a worker during those times. Ay, alam niya yung kanta niya, alam mo yung salitang nag-struck sa akin doon, kaming mga hinirang, alam niya yun. Na siya tinawag. Kaya siya nagpatuloy, hindi, tinawag mo ako, hindi mo ako pwedeng pabayaan, meron kang plano sa buhay ko. Kaya ilang beses inulit yung hinirang. She knew her position in Yeah, Christ. she She knew knew his that she was position, yeah. called and chosen. That's why she remained. Kaya naman ang kumakatrabaho yan sa... Glory to God, ha? Oh, Yan ang glory. sister nating walang kapaguran. Nadaranasan niya kasi kung paanong ang Diyos ay kumilos sa mga tinawag at hinirang. Naku, maikli na ang oras at Yes, wala na oo. tayong oras para pa Sa sa dami iba. ng kanyang mga naranasan nung malilit pa yung mga anak. Ay, oo, Yes. grabe. Saka yung mga pagtuligsa na para bang Oo. Marami ng Marami siyang narinig na. marami ng karanasan. Marami ng bagyo dumaan sa community. Pero Nandiyan tignan pa mo rin. yung awitin niya. Nangingibabaw, Minister nagpapakilala. Ernie, parang may dahilan siya noon na dapat umayaw na siya eh. Ano raw? Yung hindi, may dahilan Yo. siya. Oo. She has Parang all the bang- reason na para umayaw na, pero hindi siya dapat. umayaw. Yun. So until Totoo now, yan. andyan siya, Oo. naglilingkod sa Panginoon, Talaga. ginagamit ni Lord. Solid, ha? Salamat sa Panginoon. Glory God. At may dahilan na ho kami para magpaalam. Yes. Pero bago kami Next magpaalam, may isa pa kaming awitin para sa inyo. Awit ng lahat. pasasalamat, syempre. Okay? Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong mahiling, kundi ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo.
magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. God bless everybody. See you again next Saturday. God bless.